Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is faithful. Purihin ng Panginoon. So, ngayong gabi po, mga kapatid, i-introduce natin yung bago po nating mensahe, aralin. Natapos po yung nauna nating aralin patungkol dun sa living the bad habits that hinder God's flow of favors and blessings in our lives. 5 bad habits po yun. Actually, marami pong bad habits o gawi tayo na nakakahadlang sa patuloy pong pagdaloy, medyo hinaan. Sa patuloy pong pagdaloy ng mga pagpapala ng Diyos sa atin. Kung tutusin, mga kapatid, para sa ating mga hinirang ng Panginoon, kanyang mga anak, nakaprepare na po ang favors niya, mga pagpapala sa atin. Nakaprepare na po yun. Nakukulangan lang tayo sa pagsunod dun sa mga tagubilin ng Panginoon kung bakit hindi po nakakarating sa atin ang mga yon. Malinaw pang sinabi yun ng Panginoon sa atin. I have already set before you curses and blessings. Curses if you disobey, blessings if you will obey. Although the same principle is being used by the health and wealth gospel, ginagamit ng iba, yung prosperity gospel. Pero sa atin po, ginagamit din natin yon, nilalagay lang natin siya sa tunay niyang konteksto kung paano siya sinasakatuparan ng ating Panginoon. So, 5 habits ang pinag-aralan natin. Seryoso po yun, mga kapatid. Sinimulan natin ang ating taon na pinaunawa sa atin ng Panginoon yung mga dahilan bakit hindi natin nararanasan yung pinangako niyang full life or abundant life na sinabi niya, na pinaghirapan niya, na nag-mission siya para makarating sa atin. I have come that you might have that kind of life. That life is life abundant or full life. So, again, marami tayong gawi, maling gawi na nakakahadlang doon. 5 yung pinag-aaralan natin. At seryoso ang pag-aaral na yun. Hindi pwedeng narinig lang natin, inaral natin, lumipas na yung 2 buwan, January at February, and then narinig nito, lumabas lang dito, at makikita natin ang ating buhay, pareho pa rin. Hindi pa rin nagbabago, ganun pa rin. Yung same na struggles natin, yung same na kalalagayan natin, ay hindi nababago dahil yung mga itinagubilin sa atin ng Panginoon ay hindi rin naman talaga natin isinakatuparan. The reason why it has been, the message has been given to us by our God is for us to be warned. Pakita niya sa atin ng sa gayon, maiwasan natin, maiwan natin, living the bad habits, para naman ma-enjoy natin yung buhay na ninanais niyang mangyari sa atin. Living bad habits that hinder God's flow of favors or blessings in our life. Okay, so ngayon pupunta na tayo doon sa panibago nating aralin. Ayan po yung yung outline nung lahat ng pag-uusapan natin. Yan po yung outline ng lahat po ng pag-uusapan natin sa 2026. Okay? Ano lang yan? Ang tawag sa ganyan? Acronym. Ayan. F-U-E-G-O or FUEGO para mabilis nating maalala yung outline na yon. The FUEGO life or ang buhay na ito, mga kapatid, ay ang pagpapakita, ang pagpapaunawa, pagtuturo sa atin ng Panginoon, yung
yung God's sovereign grace for salvation. Okay? Paano niya isinakatuparan yon? So dito natin yan papag-aralan sa acronym acronym na ito, FUEGO. F-U-E-G-O. F stands for, yan yung F. Introduction lang po ito, mga kapatid. Isa-isahin natin ito. F stands for finished work of God in Christ. Okay, unang-una po yan. Malalim po na aralin yan. Medyo matatagalan tayo dito po sa number 1, sa letter F. Finished work of God in Christ. Okay? Yun po yung F. Yun po yung simula, yung gitna, at yung wakas. Doon po sa plano ng ating Diyos patungkol sa ating kaligtasan. Okay? And then yung letter U is unconditional love of God in Christ. Okay? So maraming nagkiklaim na nasa kanila yung pag-ibig ng Diyos. Nakakaranas sila ng pag-ibig ng Diyos. Pero totoo nga ba? Saan ba talaga nanggagaling yung mga blessings na yon? Okay? So sa ating pong pag-aaral, makikita natin na ang bibistaw, ano ba yung tamang pronunciation niya? Pagbibistaw, or sa Tagalog, yung pagbibigay ng Diyos ng kanyang pag-ibig, mga kapatid, ay pinadaan niya sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Okay? Hindi nagbibigay ng pag-ibig ang Diyos maliban na nakasentro or na i-channel niya sa pamamagitan ng kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. So, unconditional love of God in Christ. So you cannot claim the love of God if your life has no intimate relationship or kaugnayan sa Panginoong Jesucristo. Tandaan natin yan. Maintindihan natin yan sa mga susunod na pag-aaral natin. And then letter E stands for election for salvation in Christ. Palagi nyo nang naririnig sa mga messages natin mga kapatid. Yung salitang elect. Election. Elected. Yun yung English niya. Sa Tagalog yun yung elect, ito yung mga hinirang. Hinirang. Elect. Election, ang paghirang ng Diyos. Okay? Yan, ang paghirang ng Diyos. So, election for salvation in Christ. Yun yung pangatlong aralin. And then yung pang-apat, letter G, yan. Glory of God in salvation. Glory of God, the glory of God in salvation in Christ. Okay? Wala pong kaluwalhatian ng Diyos sa anumang claim ng tao. Okay? Na kabutihan, maliban na ang kabutihan na yon, nagkakaroon lang ng kaluwalhatian ng Diyos sa anumang ginagawa natin kung ang mga kabutihan na yon o mga gawain na yon ay nakasentro, listen very carefully, ay nakasentro sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? Doon lang naluluwalhati ang Diyos. Hindi naluluwalhati ang Diyos saan paman. You cannot claim any good outside your relationship with the Lord Jesus Christ. Okay? And then lastly, yung letter O, which is, eto mga kapatid, yung pinaka-measure, okay? Or mandato ng Panginoon na gusto niyang mangyari o maganap sa bawat hinirang niya para sa kaligtasan. Okay? Yung letter O. Anong nangyayari doon sa mga hinirang ng Diyos at pinagplanuhan niyang iligtas bago pa man magsimula ang sanlibutan? Listen very carefully. Ano ang mandato niya at paano name-measure or nasusukat o nakikita
kung makatotohanan ba na ang isang tao ay hinirang ng Panginoon. Okay? We cannot claim salvation with our lips, but our lives do not correspond to our claim or our profession that we are saved. Okay? Pwede mong ipagmalaki na ligtas ako. Anak ako ng Diyos. Hinirang ako ng Diyos. But, yung measure or yung sukatan sa buhay na tinakda ng Lord at minandato niya, nangyayari ba sa iyo? Okay? Talk is very cheap. Kumbaga, hindi dahil sinasabi mo, kundi dahil nangyayari sa iyo yung buhay na pinagplanuhan ng Diyos na makita sa iyo. Sapagkat sa pamamagitan ng noon, naluluwalhati ang Panginoon. Hindi siya maluluwalhati sa mga taong nagsasabing ligtas, pero nandun sa sugalan, nandun sa inuman, ng bababae, ng lalaki, nagsisinungaling, nagnanakaw. Hindi gano'n ang plano ng Diyos. So doon natin mapag-aaralan, mga kapatid. Doon sa last letter, which is letter O. Bakit nga ba hinirang ng Diyos ang isang tao? Bakit nga ba niya niligtas ito? Okay? So, overcoming life of the elect in Christ for His glory, for God's glory. Okay. So, ang katanungan na nais nating maunawa, mga kapatid, sa ating pag-aaral is, okay, nag-exist tayo sa mundong ito, nabubuhay tayo sa mundong ito, marami sa atin dito, mas higit ng matagal nang nabuhay sa mundong ito. Marami sa atin nasa 60s, 70s, 60s. Ako nasa 50s. So ako matagal na akong nabubuhay dito sa mundong ito. Ang katanungan, mga kapatid, is para sa ating mga tao, lalo na sa ating mga hinirang, ano ba talaga ang kahulugan ng ating buhay? Yan. Anong meaning nito? Ang buhay ba ay ipinanganak ka? Halagaan ka na yung magulang. Pag laki-laki mo, mag-aaral ka. Pagkatapos mag-aaral, magtatrabaho ka. Pag meron ka ng kakayanan, mag-a-acquire ka ng mga bagay sa mundo, bibili ka ng sasakyan, bibili ka ng bahay. Pag naihanda mo na yun, sasabihin mo sa sarili mo, pwede na akong mag-asawa. Maghahanap ka na ng mapapangasawa mo, mamimili ka na ng mapapangasawa mo, and then, iikot ulit yung cycle ng buhay, magkakaanak ka, aalagaan mo yung anak mo, pag-aaralin mo, hahanapan mo siya ng trabaho, bibililin siya ng sarili niyang ari-arian, hahanap din siya ng mapapangasawa, magkakaanak ulit siya, iikot na naman ng buhay, magsa-cycle na naman. Ano ang meaning ng buhay? Ano ang kahulugan ng buhay, mga kapatid? You are created for what? Nilikha ka ng Diyos para saan? Para magpagalingan tayo, magpasikatan tayo, mag-acquire tayo ng mga bagay. Para saan ang buhay? You are created for what? Ayan. This Fuego Life series, mga kapatid, hindi natin ito kinokopya sa anuan. Wala tayong pinagkopyahan nito, anumang libro. Ito yung series o yung aralin na nung nag-aral ako sa PBT seminary. Ito yung, kasi nung nag-aral ako, MDiv talaga yung pinag-aaral. Masteral na talaga. Kasi tapos naman ako ng college,
So, nung nag-aaral ako, masteral naman na talaga. Okay? So happen, although nag-aaral kami ng masteral, yung aming teacher pala, si Pastor Lito Lumakang, hindi pala siya pwedeng mag-handle ng pang-masteral. Okay? So kahit nag-aaral kami ng mga 4 na taon, ay nauwi yung aming tawag sa ganun, degree sa bachelor. So, yung pinag-aralan ko ay nauwi dun sa kategorya ng bachelor. So, Bachelor of Theology. Yung Puego, matagal na naming dinidevelop. Ito dapat yung isasubmit ko as thesis. Thesis, ng panahon na yun. So, dinidevelop ito, matagal na. Mga 10 taon na. Kaya naman, yung mga series natin ng messages, mga kapatid, ay malaking influence, malaki ang impluensya nung pag-aaral ng Puego Life, which is, ito yung thesis na isasubmit ko dapat doon sa aking masteral. Okay? Nakaano na to, naka-assemble na to doon sa, binigyan ako ni Pastor Jonathan ng yung laptop dati ni Pastor, yung kulay gold, inirigalo ng church kay Pastor Noah. Nasira yun, nawala lahat ng nawala lahat yung mahaba na siya, nawala lahat. Hindi ko na na-retrieve. Although syempre dahil pinag-aaralan ko siya, naibabalik naman unti-unti. Tsaka napansin ko, marami pa rin akong, dahil bata pa sa pag-aaral ng teolohiya, marami pa rin akong hindi masyadong naintindihan doon sa unang pagkagawa ko ng thesis. Habang natututo ako, nadadagdag sa akin yung mga mas malalalim na kaunawaan sa teolohiya na idadagdag ko tuloy dito. So talagang inalis muna ng Lord yun dati para naman makumpleto yung ating pong pag-aaral. So the Puego Life series will give us a complete outline based on the revealed counsel of God in the Holy Scriptures. Ibig sabihin, ganito kasi ang patakaran natin, mga kapatid sa church. Yes, nag-aaral tayo ng theology. Okay? Kinakalkal natin ang theology. Pero hindi tayo lalagpas doon sa mga naka-reveal. Okay? Hindi tayo kukuha ng mga ideas, ng mga thoughts na guni-guni ng kung sino mang tao na walang basihan. Okay? So lahat ng pag-aaral natin ay nakabase lang sa kung ano yung inilabas o nireveal ng Diyos na kanyang karunungan. Meron kasing mga pag-aaral na hindi mo makukuha ang batayan sa Biblia. Okay? Magkiklaim sila ng mga books or something na medyo questionable ang source, ang pinanggalingan. Okay? Maaring sinasabi nila na ito yung nakuha sa history, pero hindi natin ito makita sa Biblia. Okay? Kaya ang Bible natin, kung titingnan natin mga kapatid, ang Bible natin, meron tayong nahati ito sa dalawa. 66 books, okay? Yung 39 books of the Old Testament, and then yung 27, tama ba ako? And then yung 27 books of the New Testament. Iyon lang yung canonized na books, of which we will base our theology, yung pag-aaral patungkol sa Diyos, at sa kung ano ang kanyang counsel, at kung ano ang kanyang karunungan, kalooban. Wala tayong kukuning ibang aralin, kundi lahat nakabase dito sa salita ng Diyos. Kaya nga sa atin pong pinag-aralan dati, sola scriptura, ibig sabihin, the Holy Scripture alone is the basis of our
knowledge or our knowledge patungkol sa theology, sa Diyos. Sola Scriptura, the Holy Scripture alone. Okay, so this will give us a complete outline based on the revealed counsel of God in the Holy Scriptures from the beginning to the end. Okay. When we say from the beginning, kung matatandaan nyo, yung kung natatandaan nyo, yung pangalawang taon ng pag-aaral natin dito sa church, meron tayong isang taong pag-aaral patungkol sa the motive of creation. Natatandaan nyo yan? The motive of creation. Nandito na ba kayo ng Sister Michelle? Noong mga panahon na yon? Ilang taon ka na ba dito? Kasi alam ko, nag-aaral. Alam ko, nag-aaral. Ilang taon ka na dito? So, yan. The motive of creation. When we say from the beginning, mga kapatid, kakalkalin natin ano yung mga revealed na istorya sa Bible of which makaka-extract tayo ng mga kwento patungkol sa motibo ng Diyos, bakit siya nag-create at bakit niya pinatakbo ang istorya, saan papunta ito, ano ba ang nangyari, bakit ginawa ang creation. Okay, again, hindi tayo maghahaka-haka, kukuha tayo o aalamin natin yung mga nireveal ng Panginoon na makakalkal natin sa Biblia. Okay, example mga kapatid. Example. Sa Biblia ba meron tayong mga nababasang angelic being? Ayan. Again, Bible study ito Bible study. Ibig sabihin, pagka meron kayo hindi naiintindihan, dahil informal naman itong natin, Bible study, pwede kayong, Pastor, meron akong question doon. Okay? So, sa Bible ba, meron ba tayong nababasang angelic being? Meron. Kaya nga, nagkaroon ng pangalan, yung kalaban ng Diyos. Sino siya? Sino siya? Si Lucifer. Okay? Nung naging fallen angel siya, hindi na siya tinatawag na Lucifer. Okay? Ano nang pangalan niya? Satan. Ano pa? Devil. The devil. Satan. The devil. Bakit hindi na tinatawag siya sa pangalang Lucifer? Dahil yung pangalang Lucifer, maganda po ang meaning nun. Okay? Pangalan yun ng anghel. Pangalan yun ng anghel. Lucifer. Ang ibig sabihin nun, angel of light. Bright light. Bakit? Kasi si Lucifer ang pinaka sa lahat ng angelic being. Okay? Sabi ng Ezekiel, he is the model of what? Perfection. Sabi ng Ezekiel. Lucifer is the model of perfection. Mainam, maganda, matalino. Okay? Siya yung namamayagpag. Siya yung worship leader. He is not being worshipped, but pagka merong worship sa langit, mga kapatid, si Lucifer yung nandun sa harap dahil siya ang worship leader. Parang mga tipong sila Sister May, worship leader, sila Ana, sila Sister Marisa, nakatingin dito ang congregation, sila yung nakikita dito dahil sila ang worship leader. Yun si Lucifer. So, ang pangalang Lucifer ay magandang meaning. Pero wag nyo nang ipangalan sa makasabi, maganda pa lang meaning ng Lucifer. Sige, yung magiging anak ko, may pangalan Lucifer. Wag na. Hindi, wag niyo nang gamitin yung pangalan na yun. Medyo
ano na. Pero sinasabi ko sa inyo, hindi masama yung pangalang Lucifer. Okay, angel of light. Nung naging fallen creature na siya, ang tawag na ng Biblia sa kanya is Satan or the devil. Okay? Old serpent. Serpent of old. Yan ang mga tawag kay Lucifer. So yung pag sinabi natin from the beginning na pag-aaral natin, kakalkalin natin yung talagang simula. Okay? Bakit meron ba tayong magiging reference para makalkal natin yung simula? Tingnan natin ha. At the early onset, okay? Sa Genesis, pag nakita natin yung creation, sino-sino yung mga karakter doon? Sa Genesis. Ha? Sino yung mga ano lang, yung mga living, yung mga tao. Sino-sino yung mga karakter doon? Nandun ang Diyos? Sa Genesis, di ba? Sino pa? Si Adam? Sino pa? Si Eve. Pero meron pang isa. Yung serpent. Okay? Ngayon alam natin kung sino yung serpent. Although sa Genesis, hindi siya pinangalan ng Lucifer, pero pagka umusad na yung istorya sa Biblia, malalaman natin na yung pinangalan ng serpent sa Genesis ay sino? Si Lucifer or ang Diablo. Okay? So pag sinabi natin from the beginning, maiintindihan natin o aaralan natin bakit at the early onset of the history of them sa creation, bakit nandun na ang Diablo? Bakit sa panahon na yon, hindi na siya Lucifer? Okay? Bakit sa panahon na yon, siya na ay devil? Okay? Ibig sabihin, mga kapatid, kung niniminimin natin, yung creation kung saan nandun ang istorya natin ay segunda lamang sa kung ano yung naunang nangyari. Okay? Kasi hindi na Lucifer si Satan doon sa simula natin. Sino na siya? The tempter, the devil. Fallen creature na, o fallen angel na si Lucifer doon sa beginning natin. Okay? Doon natin may mahuhugot tayo doon na sinasuggest na merong mga naunang nangyari bago pa man nagkaroon ng creation. Okay, hindi tayo papalaot. So what is the meaning of life? You are created for what? Ang pinag-aaralan natin mga kapatid is the sovereign grace of God for salvation. Therefore, how will God carry out His salvation plan? Kailangan maintindihan natin yung mga kapatid. Kailangan maunawa natin yon. Bakit? Kasi dito po masasalalay, mga kapatid, yung ating eternal joy and eternal security. Doon sa mainam nating pagkadakot, pagkaunawa ng salvation plan of God. Okay? How will His sovereignty, how will the sovereignty of God, or how will His sovereignty play out in the history that will unfold to accomplish His gracious act of salvation? Ito yung mga masasagot natin as we go along doon sa ating pag-aaral. Paano ang kanyang, pag sinabi mong sovereignty, naiintindihan na ba natin ang ibig sabihin ng sovereignty? Ano ibig sabihin ng sovereignty? Ang ibig sabihin ng sovereignty sa isang kolokyal na pagpapaliwanag. Pag sovereignty, ibig sabihin, nandito siya at wala nang ibang mas mataas pa sa kanya. Okay? Dahil nandito siya sa pinakaibabaw, siya ang nakakakita, siya ang nag-o-organize, siya ang nag-aayos ng lahat, siya ang nagdidesisyon sa lahat. Yun ang ibig sabihin ng
sovereignty. Okay? Pinangungunahan niya ang lahat ng nasa baba. Yan ang ibig sabihin ng sovereignty. How will His sovereignty play out in the history that will unfold to accomplish His gracious act of salvation? Bakit natin pag-aaralan yon? Doon natin maipapaliwanag, mga kapatid, yung unang tanong natin. What is the meaning of life? Kasi minsan, akala natin ang buhay, yun lang. Kakain, matutulog, magmimerienda, magliliwaliw, gagala, kikita ng pera, gagastusin ng perang kinita. Akala natin yun ang buhay. Pero, pag pinag-aaralan natin ang scripture, yung ganong kaisipan, sabi ng pinag-aaralan natin last Sunday, yan yung mga taong nakapokus sa sanlibutan, sila yung mga taong saan daw pupulutin? Eternal damnation. Makinig tayo mabuti. Ang mga taong hinirang ng Panginoon, bago pa man magsimula ang sanlibutan, ito ang mga taong bibigyan niya ng pangunawa. Kung sino siya, ano ang plano niya, paano ito matutunton, paano ito nagsimula, paano ito magwawakas, at dahil sa kaunawaan na yon, ito yung mga taong magbibigay sa Kanya ng papuri sa iyo, Diyos. Ang pagsambahay sa iyo, bakit? Kasi binukas sa kanila ng Panginoon ng kadakilaan niya. Hindi lahat ng tao ay mauunawa ang kadakilaan ng Diyos. Okay? Ang makakaunawa lang ng kadakilaan ng Diyos ay ang mga taong hinirang niya, hindi pa man nagsisimula ang sandaigdigan. I'm sorry, pero yun yung plano ng Diyos. Ito yung mga tao na mangyayari yung letter O sa kanilang buhay. Ano yung letter O? Overcoming life of the elect. Magtatagumpay talaga sila. Pag sinabi natin magtatagumpay, hindi ibig sabihin nito na magiging napakatalino mo, o napakayaman mo, o napakasikat mo, o napakamakapangyarihan mo. Hindi yun yung ibig sabihin ng pagtatagumpay. Ibig sabihin, mapagtatagumpayan nila ang sanlibutan. Mangyayari yung inaawit ni Sister Mapol kanina na, ano yun? Ano yung chorus nun? Kanina? Walang hanggang papuri sa'yo iaalay, walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakadaling awitin. Pero yung meaning noon, naiintindihan ba talaga natin? Napaka-ambitious na pangako sa Diyos. Pag sinabi mo sa Diyos, pag sinabi mo sa Kanya, O Diyos, tingnan mo ako. Anong ginagawa ko? Walang hanggang papuri binibigay ko sa iyo. Walang hanggang pasasalamat Madaling sabihin, ito ba ay talagang nagaganap ng makatotohanan sa ating isipan at sa ating puso? O nagagandahan lang tayo sa kanta? Nagagandahan lang tayo dahil maganda yung pagkatugtog. Pero wala talagang meaning yung sinasabi natin, walang hanggang papuri sa'yo iaalay, walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. The question is, bakit ka nagpupuri? Bakit ka nagpapasalamat? Anong dahilan ng pagpupuri mo? Anong dahilan ng pagpapasalamat mo? Nandun yun, ang kasagutan nun ay nandun kapag naiintindihan mo ang meaning o kahulugan ng buhay, bakit ka ginawa ng Panginoon.
hindi ka nagpupuri dahil ang dami ng laman ng bulsa mo, eh bukas pwedeng wala na yan. Diba, Kuya Al? Pwedeng yung laman ng bulsa ngayon, bukas, pwedeng wala na. Hindi ka nagpupuri dahil doon. Mas malalim doon ang dahilan bakit ka nagpapasalamat sa Kanya. At ang dahilan ng pagpapasalamat mo, kapatid, ay maliwanag sa iyo. Nauunawaan mo. God's sovereign grace for salvation. At nakikita mo ng malinaw, isa ka sa hinirang ng Diyos. Kasama ka sa parada ng tagumpay. At dahil nararanasan mo yon, makatotohanan, nakakarating talaga sa Kanya. Yung pagpupuri mo, pagsamba, at pagpapasalamat. Hindi kasi nadadaya yon. Hindi porke umawit ka, tinanggap na sa langit. Hindi porke nag-offer ka, tinanggap na sa langit. No. Maraming offering na hindi nakakaabot ng langit. Ang nakakaabot lang ay mga offerings, mga praises and worships ng mga taong hinirang ng Diyos. Okay? And what is Jesus Christ's role in the story of salvation? Okay? Kaya mapapansin nyo mga kapatid, dun sa acronym na PUEGO, F-U-E-G-O, ang mapapansin nyo, hindi na-left out ang pangalang in Christ. Okay? Laging merong in Christ. Kasi hindi pwedeng wala si Kristo sa plano ng Diyos ng kaligtasan. Okay? Pag meron kang ibang thoughts or ideas o aralin ng kaligtasan, pero shade o malabo ang presensya ng Panginoon doon, ibig sabihin, hindi tama ang pinaniniwalaan mo base sa Holy Scripture. Okay? Ang Holy Scripture ay nagtuturo na ang lahat ng mangyayari sa sovereign grace of God for salvation ay nakaukit, nakasentro, nagsimula at magwawakas sa Panginoong Hesukristo lamang. At hindi magseselos ang Diyos na ang babanggitin mong Diyos sa iyong pag-aaral ay si Hesukristo. Hindi siya kailanman magseselos. Okay? Jesus Christ. What is Jesus Christ's role in the story of salvation? So how we understand and view this sovereign grace of God for salvation determines our eternal joy and security. Pastor, bakit masyado naman natin kinakalkal? Puro salvation tayo. Mga kapatid, wala tayong ibang pag-aaralan kundi gospel. Wala. Hindi tayo mag-aaral ng iba kundi gospel. Okay? Sapagat ito nakakalungkot maraming mga nagtuturo na hindi naiintindihan talaga ano ang gospel. Okay? Kaya mangyayari, at ito'y gagawa kami magsisimula na kaming gumawa ng ethics, Christian ethics na ipapaunawa at ipapasunod natin sa church, kaming kapastoran. Simula na kaming mag-brainstorm at manghingi ng kaunawaan sa Lord, kaming mga kapastoran, Pastor Boyet, Pastor Jonathan, Pastor Joey, patungkol sa ethics. Okay? Kasi very alarming na, mga kapatid, ang statistics ng mga pastor. Pero, pagkayaring magsalita sa pulpito, ay mumulestyahin ang kanilang mga
miyembro. Okay? Ako'y kinikilabutan masyado sa mga ganong kasi yun ang pinag-aaralan namin yan, ministerial ethics. Kung makikita mo yung, yung totoong statistics, sa iba't ibang bansa, nakakalungkot, alarming masyado, na maraming ministers, maraming pastors ang nag-i-engage sa ganong klaseng karumal-dumal na kasalanan. Okay? So, kailangan magwardyahan tayo sa ganon. Kaya lagi na lang, sina-challenge natin, maging sa preaching natin, bantayan niyo ang pastor niyo. Pag nakita niyo ang pastor niyo na ganyan, huwag kayong papayag. Kasi hindi dapat talagang pumayag. Or else, magiging parang laro-laruan na lang sa atin ang pagkakasala. Lalo na sa ganong klaseng kasalanan. Pag-uusapan to ng kapastoran. Ayusin namin. Okay, so, that is the introduction. Ito yung mga ine-expect natin, ina-anticipate natin, pag-aaralan natin as we move, as we progress dito sa atin pong bagong mensahe na hihimay-himayin natin sa taong 2026. The Puego Life, God's Sovereign Grace or Salvation. Okay, sa ating groupings, doon muna tayo magsimula. Sa isang napakapayak na usapan, pag-usapan natin, ano ang pagkaunawa natin? Ano ang kahulugan para sa iyo ng buhay? What is the meaning of life for you, para sa iyo?